King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 653. Haring Sirena, salamat. Ang Illusion God Wine ay talagang karapat-dapat na maging isa sa mga pinakamaalamat na uri ng alak ng fan universe. Sa loob lamang ng maikling sandali, si Zhao Feng ay pumasok sa isang malalim na estado na nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang king intent bago aktwal na makapasok. Siyempre, panandalian lang ang epekto ng Illusion God Wine. Hindi pa talaga siya umabot sa antas ng isang hari. Ang lahat ay nakasalalay sa kakayahan ng isang tao sa pag-unawa at kung gaano katagal ang epekto ng Illusion God Wine, at si Zhao Feng ay iba sa iba na gumamit ng Illusion God Wine. Karaniwan, ang mga tao ay magkakaroon ng malabong kamalayan mula sa alak, ngunit pinahintulutan siya ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng na maging kalahating gising. Nangangahulugan ito na mayroon siyang mas malinaw na kakayahang umunawa sa panahon ng epekto ng alak. Higit pa rito, ang God Spiritual Eye ay may makapangyarihang inspeksyon at mga kakayahan sa pag-unawa sa simula, na nagpapahintulot kay Zhao Feng na hawakan ang mga gilid ng Void God Realm. Ang kanyang kamalayan ay umalis sa kanyang pisikal na katawan at sumanib sa kalikasan. Pinigilan ni Zhao Feng ang kalasinggan at ginamit ang bawat sandali upang magkaroon ng pangunawa. Napagtanto niya na, pagkatapos na umalis ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan, ang kanyang pagkakatugma sa langit at lupa ay umabot sa isang bagong taas. Nakikita ng kamalayan ni Zhao Feng ang kanyang sariling katawan sa ibaba, pati na rin sina Chen Yilan, Zhang Fan, at mga ekspresyon ng mga kasama. Sa isang pag-iisip lang, makakaipon si Zhao Feng ng sukdulang kapangyarihan, at magagamit niya ang mas maraming Heaven Earth Yuan Qi. Ito ang Magnificent Power Han na mayroon lamang isang hari. Gayunpaman, si Zhao Feng ay hindi nag-condense ng isang ganap na Void God Intent, at ang Magnificent Power ay nasa maagang yugto pa lamang. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang estado, maaaring makuha ni Zhao Feng ang Heaven Earth Yuan Qi ng libu-libong beses na mas mabilis. Weng. Sa ilalim ng gabay ni Zhao Feng, ang walang limitasyong Heaven and Earth Yuan Qi ay pumasok sa kanyang crystal core, at ang Immortal Springs Wine ay mabilis na nasisipsip. Ang estado ng pag-iral at paglilinang ni Zhao Feng ay mabilis na tumaas. Peak Small Origin Core Realm. Ang king intent ni Zhao Feng ay nagbigay daan sa kanya na masipsip ang Immortal Springs Wine sa maximum at tagumpay nito. Sa isang iglap lang, ang kanyang cultivation ay umabot na sa Peak Small Origin Core Realm. Ang aking core center ay matagal nang nagkristal, kaya ang Great Origin Core Realm ay walang hamon sa akin. Naramdaman ni Zhao Feng na ang Great Origin Core Realm ay naiintindihan na. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsimulang kumupas ang epekto ng Illusion God Wine. Nagsisimula ng lumabo ang Mystic State. Ang lahat ay parang kalmado at malinaw na tubig ng isang lawa na malapit ng guluhin. Gulo. Agad na uminom si Zhao Feng ng isa o dalawa pang lagok ng Illusion God Wine. Shua. Ang malalim na estado ay nagsimulang maging mas malinaw, at ang pakiramdam ng king intent ay muling kumalat sa katawan ni Zhao Feng. Naabsorb ko ng buo ang kapangyarihan ng Immortal Springs Wine. Ang aking estado ng pag-iral ay halos kapareho ng isang hari. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot sa ibang antas. Kailangang malaman ng isa na uminom siya ng 3 lagok ng Immortal Springs Wine. Ang mga normal na tao ay mangangailangan ng 1 taon o mas matagal pa para ganap na masipsip ang lahat ng Immortal Springs Wine, ngunit nagawa ito ni Zhao Feng sa isang iglap. Sa sandaling ito, para siyang tunay na hari, at lahat ng Heaven and Earth Yuan Qi ay yumuyuko sa kanya. Ang bawat pag-iisip at pagkilos niya ay nagdulot ng paggalaw ng Magnificent Power, at ang crystal core sa katawan ni Zhao Feng ay unti-unting lumalawak. Mayroon na akong crystal core, kaya ang pagpasok sa Great Origin Core Realm ay hindi na madaragdagan ang aking lakas. Ang pangunahing focus ni Zhao Feng ay hindi paglilinang. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-unawa sa king intent. Sa unang paghigop kanina, halos hindi naiintindihan ni Zhao Feng ang mga gilid nito. Sa pangalawang pagkakataon, uminom ulit si Zhao Feng ng 2 lagok ng Illusion God Wine para mas lumakas ang epekto. Ang pakiramdam ng pag-alis sa aking pisikal na katawan ay katulad ng aking Eye of Heaven. Biglang may naalala si Zhao Feng. Ang Eye of Heaven ay katulad ng king intent.
Nang mag-isip hanggang doon, sinimulan ni Zhao Feng na iikot ang kanyang God's Spiritual Eye. Shua. Sa sandaling iyon, ang kamalayan at pandaman ni Zhao Feng ay lumawak ng hindi mabilang na beses, at ang saklaw ng kanyang King Intent ay lumawak din ng husto. Sa Mermaid Divine Palace, isang transparent na asol na mata ang lumitaw sa mundo sa ilalim ng dagat at tumitig sa Mermaid Divine Palace. Nang inig ang puso ni Zhao Feng. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kapag ang Eye of Heaven at ang King Intent ay pinagsama? Gayunpaman, isang bagay ang sigurado, ang kanyang pag-unawa sa King Intent ay magiging mas malalim, at ang saklaw ay lalawak. Weng. Ang kanyang King Intent ay lumitaw sa langit at lupa. Kaninong King Intent ito? Isa pang divine sense ng isang hari ang lumipad sa himpapawid, at ang magnificent power ng isang hari ay yumanig sa kaluluwa dimensyon. Ang may-ari nitong divine sense ay halatang si Mermaid King. Ikaw. Tiningnan ng Mermaid King ang Eye of Heaven at kinumpirma na ito ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Ito ay nagpabagal sa kanyang puso. May King Intent talaga ang brat na ito. Ito ba ang epekto ng Illusion God Wine? Ang magnificent power ng Haring Sirena ay napakalakas, at siya ay tila isang Diyos. Nagsagupaan ang dalawang King Intent, at ang hangarin ni Zhao Feng ay agad na napigilan at halos masira, ngunit sa kabutihang palad, ang Eye of Heaven ay isang napakakakaibang pamamaraan na nagpapahintulot sa kanyang layunin na pagsamahin ang sarili nito. Nagsimulang magbago ang kanyang hangarin pagkatapos na masira, na nagbigay daan sa pag-unawa at kontrol ni Zhao Feng na tumaas pa. Labis na pinaikli ng Haring Sirena ang kanyang King Intent, kaya't ang bawat kilos niya at bawat paghinga ay iisa sa langit at lupa. Sinimulan ni Zhao Feng na siyasatin ang King Intent ng Mermaid King at natagpuan ang kritikal na punto, ang kalooban ng isang Void God Realm King. Pagsasama-sama ng layuning ito sa maximum at pagsasama-sama nito sa kanyang kalooban hanggang sa maging isa sila, iyon ang King Intent. Naunawaan ni Zhao Feng, ngunit sa pagtatapos ng araw, ang teorya ay teorya lamang. Ang pagkumpleto ng hakbang na iyon ay nangangailangan ng kaluluwa at enerhiya ng isip upang maabot ang napakataas na antas. Naabot na ng mental energy ni Zhao Feng ang hakbang na iyon sa tulong ng Illusion God Wine at ng Eye of Heaven. Para sa kanyang kaluluwa, halos hindi na naabot ni Zhao Feng ang hakbang na iyon dahil nilinang niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Sa pag-iisip hanggang doon, sinimulan ni Zhao Feng na i-circulate ang 10,000 Divine Thoughts Technique, paulit-ulit na pinakondense ang kanyang mental energy. Ito ay isang mahirap na hakbang, ngunit hindi ito masyadong mahirap para kay Zhao Feng dahil ang kanyang God's Spiritual Eye ay may kapangyarihang kumopya. Boom! Ang magnificent power ng Haring Sirena ay yumanig sa dimensyon ng kaluluwa. Nang walang intent of a king, hindi mahalaga kung maaari kang pumasok sa estado na ito. Hindi ka na magtatagal. Ang Haring Sirena ay malamig na ngumisi, ngunit sa sandaling iyon. Weng! Isang magnificent power ng isang hari ang nabuo sa paligid ng Eye of Heaven. Ano? Paano? Hindi napigilan ng Mermaid King na mapasigaw. Bagamat ang King Intent ay napakahina, ito ay maliksi at magaan, na para bang napino ito ng 12-dosenang magkahiwalay na layunin. Hihihi. Mermaid King, salamat. Isang bagong divine sense ang nuzken mula sa paligid ng Eye of Heaven. Kung wala ang Mermaid King, isang tunay na guro na nagtuturo sa kanya, magiging mahirap para kay Zhao Feng na paikliin ang kanyang King Intent. Gaya ng inaasahan, pagkatapos pinuhin ang kanyang King Intent, ang bawat pag-iisip at pagkilos ni Zhao Feng ay madaling maabot ang antas ng isang hari. Ang kanyang kalooban ay nakatatak sa King Intent, at kahit na ang epekto ng Illusion God Wine ay nagsimulang maglaho, ang isip ni Zhao Feng ay naging mas malinaw at mas malinaw. Ang kanyang bagong King Intent ay hindi naglaho. Nakakainis na tao. Umalangaw-ngaw sa langit at lupa ang galit na dagandong ng Haring Sirena. Ang magnificent power ng isang hari ay naging sanhi ng pag-freeze ng tubig, at ang mga isipan ng mga buhay na nilalang sa malapit ay hindi makagalaw. Walang silbi. Ang bagong formang King Intent ay naglabas ng magnificent power na dumaan sa kaluluwa. Ang magnificent power ng Mermaid King ay hindi napigilan si Zhao Feng. Ang magagawa lang nito ay supilan siya. Shua! Biglang nawala ang Eye of Heaven sa itaas ng Mermaid Divine Palace.
Sa underground wine cellar, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang inililigpit niya ang natitirang illusion god wine. Sa isang pag-iisip lamang, maaari siyang pumasok sa estadong isang may langit at lupa, at ang kanyang layunin ay maaaring dumaan sa parehong pisikal at mental na enerhiyang mundo. Gayunpaman, pagkatapos lumabas mula sa Eye of Heaven state, ang king intent ni Zhao Feng ay magiging mas mahina. Ngunit kahit na ganoon ang kaso, mayroon na akong kalahating hakbang na king intent na mas malaki kaysa sa ibang kalahating hakbang na hari. Hindi nagulat si Zhao Feng. Kung tutuusin, ang pangunahing dahilan kung bakit ngayon lang siya nakagawa ng king intent ay dahil sa Eye of Heaven, kaya nasa half-step king level lang ito kung wala ang Eye of Heaven. Half-step king intent. Naramdaman ni Chen Yilan at ng kumpanya ang isang napakagandang puwersa na pumipilit sa kanila. Bukod kina Chen Yilan at Zhang Fan, ang isipan ng lahat ay hindi makalaban sa iniisip ni Zhao Feng. Ito ay hindi lamang isang normal na half-step king intent. Nanginig ang puso ni Chen Yilan. Ang half-step king intent ni Zhao Feng ay naglalaman ng layunin ng isang tunay na Void God Realm King at napakalakas, samantalang ang normal na half-step na kings ay hindi makabuo ng magnificent power. Ang aking layunin ay pinigilan din ng demigod intent ng demigod Forgotten Garden. Bulong ni Zhao Feng. Matapos maabot ang kanyang kasalukuyang antas, alam niya kung gaano talaga katekot ang demigod intent. Kung ang kanyang sariling layunin ay isang lawa, kung gayon ang demigod intent ay isang karagatan. Napakalakas ng epekto ng illusion god wine. Sina Chen Yilan, Zhang Fan, at kumpanya ay magalang ngunit naiinggit. Hindi nila alam na pinahintulutan ng God's Spiritual Eye at Eye of Heaven ni Zhao Feng ang illusion god wine na maabsorb sa ganap na limitasyon nito. Higit pa rito, ang Haring Sirena ay nagpakita para sa kanya. Kung mayroon mang ibang henyo na uminom ng parehong dami ng illusion god wine, ang epekto ay hindi aabot sa kahit 1/10 bahagi ng kay Zhao Feng sa parehong tagal ng panahon. Sa normal kong estado, nasa half-step king level lang ang intent ko. Subukan natin ang Eye of Heaven. Napaisip si Zhao Feng. Sure. Ang kanyang layunin ay umalis sa kanyang katawan at tumingin pababa sa Mermaid Divine Kingdom. Palaki ng palaki ang saklaw ng paningin ng Eye of Heaven. Weng. Isang transparent na asol na mata ang sumanib sa kalangitan ng Purple Smoke Lake, at isang magnificent power ang lumitaw sa paligid ng Eye of Heaven na tila nagyayelo sa langit at lupa. Ang layunin ni Zhao Feng ay umabot na sa mga panimulang yugto ng isang hari. Tulad ng inaasahan, tanging sa Eye of Heaven state ako magkakaroon ng tunay na king intent. Napakasarap ng pakiramdam ni Zhao Feng. Para siyang isang hari na nakatingin sa mundo. Ang pag-iisip ng king intent ay madaling pumatay ng mga normal na sovereign at sovereign lords. King of Gods, Kabanata 654. Tinatanaw ang hardin. Sa ibabaw ng Purple Smoke Lake, ang mainit na kabataan ay lumutang sa ibabaw ng tubig at biglang itinaas ang kanyang ulo. King Intent. Nagsimulang maging solemn na ang mukha ni Wen Luan. Tinatanaw ng Eye of Heaven sa kalangitan ang buong Purple Smoke Lake, at ang mga kalapit na nilalang ay nakaramdam ng pressure sa kanilang mga kaluluwa. Ang Zhao Feng na iyon ay dapat na saglit na nakakuha ng kakayahang panatilihin ang kanyang King Intent, ngunit ang kanyang kaluluwa o ang kanyang paglilinang ay hindi umabot sa antas ng isang hari. Ang mainit na kabataan ay naging mahinahon muli. Hanggat hindi totoong naging hari si Zhao Feng, hindi siya inilagay ni Wen Luan sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa Mermaid King, nakasuhan na siya sa Mermaid Divine Palace. Tao, kung nakatrabaho mo ako ng mas maaga, hindi mauunawaan ng Zhao Feng na iyon ang King Intent. Tumunog ang dagandong ng Haring Sirena, ngunit nanatiling hindi natinag ang mainit na kabataan. Hindi siya naniniwala sa sinuman sa Demigod Forgotten Garden, lalo na sa isang hari ng ibang species. Shua. Ang Eye of Heaven ay nawala sa kalangitan sa itaas ng Purple Smoke Lake. Bakit hindi gamitin ang pagkakataong ito para makita ang sitwasyon ng buong Demigod Forgotten Garden? Bulong ni Zhao Feng. Ang kakayahan ng Eye of Heaven ay dumaan sa kalawakan, ngunit kahit noon pa man, ang kakayahang iyon ay mahigpit na pinaghigpitan sa Demigod Forgotten Garden. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang bagong pormang King Intent, ang pressure mula sa Demigod Forgotten Garden ay mas mahina.
Sa susunod na sandali, sa ibang lugar sa Demigod Forgotten Garden, sa ikapitong palapag ng 10,000 Treasures Tower, mahigit 100 nakasisilaw na kayamanan ang lumutang sa himpapawid. Ang hangin ng kayamanan na nagmumula sa kanila ay sapat na upang maakit kahit ang isang hari. Sino bang may lakas ng loob na pigilan ako? Si Nan Gongsheng ay hindi kumikibo habang ang pilak na liwanag ay kumikinang sa kanyang paligid. Isang king intent ang naglabas ng magnificent power na nagtulak sa kalapit na mga henyo at naging sanhi ng panginginig ng kanilang mga kaluluwa. Mayroong 70 o 80 tao ang nakikipagkompetensya dito, ngunit si Nan Gongsheng ay madaling nakipaglaban sa kanila ng mag-isa. Hindi natin hahayaan si Nan Gongsheng na makuha ang Chen Kun Sword. Kung makuha niya ito, sinong henyo ang makakapidyo sa kanya sa Sacred Land? Chen Kun Sword, Skylocking Bow, 10,000-sided seal. Lahat ng ito ay maalamat na armas na napakalapit sa Heaven Grade. Anuman sa kanila ay maaaring makaapekto sa sitwasyon ng buong Sacred Land. Maraming mga henyo sa ikapitong palapag ng 10,000 Treasures Tower. Ang mga naglakas loob na makipagkompetensya dito ay pawang mga elite na henyo mula sa Sacred Land. Mas malakas sila kaysa sa mga henyo sa paligid ng Purple Smoke Lake. Gayunpaman, ang mga kayamanan sa itaas ay napakahirap makuha. Ang isa ay hindi lamang kailangang magkaroon ng sapat na lakas upang gawin ito, kailangan din nilang subukang kumonekta sa mga sandatang ito. Kahit nasa lakas ni Nan Gongsheng, halos hindi siya makakonekta sa Chen Kun Sword. Shua. Sa sandaling ito, isang transparent na asol na mata ang lumitaw sa ikapitong palapag ng 10,000 Treasures Tower. King Intent. Agad itong naramdaman ni Nan Gongsheng, at isang nakakagulat na King Intent ang bumungad sa kanya. Sa mga tuntunin ng paglilinang, naabot na niya ang kalahating hakbang na hari, at mayroon siyang sariling King Intent. Boom! Bahagyang nanginig ang King Intent ni Zhao Feng at agad na napigilan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang King Intent ay nagmamadali, at ito ay mas mahina kaysa kay Nan Gongsheng sa simula. Nang malapit nang umalis si Zhao Feng. Weng. Sa gitna ng mga kayamanan, isang sinaunang busog ang umuugong ng mahina, at ang liwanag sa paligid nito ay biglang kumupas. Si Zhao Feng ay bumuo ng isang mahiwagang koneksyon sa sinaunang busog. Skylocking Bow. Bulalas ng mga malalapit na henyo. Ang mga kayamanan at sandata na ito ay pinigilan ng Demigod Intent, at hindi sila nakuha ng puwersa. Mula sa hitsura nito, nais ng Skylocking Bow na takasan ang paghihigpit ng Demigod Intent. Kung payag ka, sumama ka sa akin. Isang surge ng eye bloodline power ang nagmula sa higanteng mata habang nilalamon ng whirlpool ang Skylocking Bow. Shua. Sa ikapitong palapag ng 10,000 Treasures Tower, ang isa sa mga sagradong sandata, ang Skylocking Bow, ay biglang nawala. Sino ang nag-alis ng Skylocking Bow sa ere? Ang lahat ng mga henyo ay nag-click sa kanilang mga dila. Ang 10,000 Treasures Tower ay may kabuuang 9 na palapag, at ang bawat palapag ay napakahirap lampasan. Ang pinakamataas na record sa kasaysayan ay 7 palapag, at naabot nila ang antas na iyon sa record ng oras. Ang lahat ng ito ay dahil kay Nan Gongsheng, na may kapangyarihang labanan na lumalaban sa langit. Nakakatawa. Nasa likod ni Nan Gongsheng ang kanyang mga kamay, at nakaramdam siya ng galit dahil sa hindi patas. Matagal na niyang sinubukan at hindi man lang nakuha ang Chen Kun Sword, ngunit biglang dumating ang ilang random na henyo at madaling nakuha ang Skylocking Bow. Ang mata na iyon ay parang nagkatinginan sina Brother Nan, Dong Wenjian, at kasama sa karamihan. Shua. Ang Eye of Heaven ay nawala mula sa 10,000 Treasures Tower. Dahil sa lakas ng labanan ni Nan Gongsheng, naging maingat si Zhao Feng. Sa totoo lang, hindi man lang naisip ni Zhao Feng na lumahok sa kompetisyon ng 10,000 Treasures Tower. Kakagawa pa lang niya ng kanyang half-step King Intent, at bukod sa kanyang estado ng pag-iral, lahat ng iba pa niyang aspeto ay malayo pa rin sa isang tunay na hari. Sa ibang lugar, mayroong isang malaking lugar ng Demigod Forgotten Garden na puno ng mga kagubatan at damo, pati na rin ang maraming mga hayop at iba pang mga species. Kasabay nito, ito ang lugar na naglalaman ng pinakamaraming kayamanan. Daan-daang Flower Garden. Ang Eye of Heaven ay lumutang sa hangin sa itaas ng hardin.
Hindi napigilan ni Zhao Fang ang buntong hininga. Ang bilang ng mga kayamanan dito ay ilang beses ang dami ng Purple Smoke Lake. Siyempre, mas malaki rin ang panganib dito. Nararamdaman ni Zhao Fang ang ilang king aura sa ibaba. Labis na nagulat si Zhao Fang nang tumingin siya sa isang lugar. Ang magnificent power ng isang hari ay kumalat sa kalahating milya sa isang tiyak na lugar ng 100 Flower Garden. Isang unicorn na may mga lilang kaliskis ang nagradiasyon ng nagninangas na kidlat habang madali nitong napatay ang isang grupo ng mga hayop sa malapit. Ang lakas ng pangkat ng hayop ay maihahambing sa hukbo ni Zhao Fang. Mahirap isipin na ang maliit at normal na laki ng kabayong ito na may lilang kaliskis na unicorn ay isang hari. Gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing punto. Ang higit na hindi kapanipaniwala ay ang isang batang babae na may mahabang buhok ay nakaupo sa likod ng unicorn na may lilang kaliskis. Ang batang babae ay napakalinis, at ang kanyang mukha ay parang jade. Ang kanyang mga mata ay parang isang pares ng mga bituin sa panaginip. Meng Shi. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Ang babae ay ang kababalaghan ng Thousand Darkness Sacred Clan, si Meng Shi. Si Meng Shi ay may lilang sungay sa kanyang kamay habang kinokontrol niya ang hari sa ibaba niya. Paano niya nagawang kontrolin ang isang King Beast? Hindi makapaniwala si Zhao Fang. Naisip niya na ang lakas ni Nan Gongsheng ay napakapangit na. Hindi niya inaasahan na may ganoong killing move si Meng Shi. Ang sariling lakas ni Meng Shi ay nasa tuktok na ng pinakamataas na 10 henyo ng Sacred Land, mas mababa lang sa lakas ni Nan Gongsheng, at ngayon, mayroon siyang unicorn na maaaring magwalas sa buong 100 Flower Garden at mangalap ng walang limitasyong mga kayamanan. Ang King Intent. May naramdaman si Meng Shi. Mayroon siyang misteryosong soul-based na bloodline na nagmula sa 10,000 ancient races. Hindi siya natakot na harapin ang King Intent. Si Meng Shi at ang unicorn ay parehong tumangala sa langit, ngunit ang Eye of Heaven ay nawala sa sandaling ito ay lumitaw. Ilang sandali lamang matapos itong mawala. Boom! Ang langit ay yumanig habang ang sungay ng lilang kidlat ay tumagos sa lugar kung saan naroon ang Eye of Heaven. Medyo mabilis ang reaksyon na iyon. Malamig na ngumisi si Meng Shi habang kumikislap ang mabituing mga mata. Mayroon na siyang mahinang impresyon sa Eye of Heaven. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang nang umalis ang kanyang tingin sa 100 Flower Garden. Bagamat nakabuo siya ng half-step King Intent, ang pagkakaiba niya at ni Nan Gongsheng at Meng Shi ay malaki pa rin. Ang 10,000 Treasures Tower at ang 100 Flower Garden ay malapit ng pamunuan ni Nan Gongsheng at Meng Shi ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos ang dalawang iyon ay malapit ng pumunta sa ibang mga lugar ng Demigod Forgotten Garden. Napaisip si Zhao Fang. Shua. Lumipat muli ang kanyang tingin at bumaba sa isang tahimik na palasyo. Heart Healing Palace. Bulong ni Zhao Fang sa sarili. Ang Heart Healing Palace ay ang lugar ng pagpapagaling at pag-iisa para sa may-ari ng Demigod Forgotten Garden. Sa mga tuntunin ng mahalagang kayamanan, ang Heart Healing Palace ay hindi maikukumpara sa 10,000 Treasures Tower o sa 100 Flower Garden. Wala itong kahit na kasing dami ng Purple Smoke Lake. Gayunpaman, walang sino man ang maglalakas loob na maliitin ito. Ayon sa mga sinaunang tala, ang Heart Healing Palace ay naglabas lamang ng ilang kayamanan sa nakaraan, ngunit ang ilang mga kapalarang ibinigay nito ay hindi makalangit. Sa isa sa kanila, isang henyo ang nakaupo sa isang lumang puno sa tabi ng Heart Healing Palace at pumasok sa isang mystic state na mas mahusay kaysa sa Illusion Godwine. Pagkatapos noon, naunawaan ng henyo ang isang heaven rankang skill at nagawa niyang i-condense ang isang natatanging King Intent na ginawa siyang walang kapantay laban sa mga nasa parehong henerasyon. Pagkalipas ng ilang taon, siya ay naging isang tunay na hari. Sa loob ng Heart Healing Palace, 5 o 6 na henyo ang nagtipon sa tabi ng isang maliit na lawa. Nakakatakot ang aura. Ano ang? Nakatitig ang mga henyong ito sa isang medyo mabahong pond na natatakpan ng mga nabubulok na dahon. Ang pond ay napakalalim, at may pressure na nagmumula sa pond na nagpang-inag sa kanilang estado ng pag-iral at mga bloodline. Ang mga henyong ito ay nagsimulang kumilos patungo dito, ngunit nahaharap sila sa isang malakas na presyon sa bawat hakbang. Ano ito? Nang pumasok ang mga henyo sa loob ng 10 yarda ng lawa, sila ay naging hindi matatag. Weng!
Isang glow ng gintong dugo ang biglang nagliwanag sa loob ng lawa. Plop! Plop! Naramdaman ng dalawang pinakamalapit na henyo na bumagsak ang kanilang mga binti habang nakaluhod sila. Iyon. Lahat ng mga henyo ay may matangkad na pulang mukha, at pakiramdam nila ay sesabog na ang kanilang mga puso. Nagsimulang lumitaw ang nagniningas at gininto ang patak ng dugo sa ibabaw ng lawa. Isang patak ng dugo. Ang 5 o 6 na henyo na naruroon ay hindi nakayanan ang pressure. Lumuhad silang lahat na parang nakaluhod sa isang Diyos. Wow! Wow! 2 sa kanila ang tumalsik ng dugo at namatay. Maaaring dugo mula sa demigod. Dugo ng isang demigod. Ang maliit na patak ng dugo ay naglalaman ng kapangyarihang higit sa isang hari. Basag. Sumabog ang puso ng isa pang henyo. Umuwi ka. Kahit na ang may-ari ng patak ng dugo ay namatay na, ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ay sapat pa rin upang patayin ang sinuman. Tumalsik ang dugo mula sa mga tenga, bibig, at mata ng natitirang mga henyo habang nag-aagawan sila at tumakbo palayo. Heart Healing Palace. Dugo ni Demigod. Lumitaw ang Eye of Heaven sa hangin sa itaas ng pond, ngunit maging ang Eye of Heaven na naglalaman ng King Intent ay nanginginig nang tumingin ito sa dugo ng Demigod. Tumakbo. Ang Eye of Heaven ay nawala sa hangin sa itaas ng Heart Healing Palace. Sa underground cellar ng Demigod. Shua. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng na may maluwag na ekspresyon. Sa kanyang kasalukuyang lakas kaluluwa at King Intent, kaya niyang gamitin ang Eye of Heaven sa loob ng mahabang panahon. Sa loob lamang ng 10 o 20 paghinga ay nalakbay ni Zhao Feng ang pinakamahalagang lugar ng Demigod Forgotten Garden. Gayunpaman, hindi niya namalayan na may ilang malabong lilang buhok sa kanyang asol na buhok. King of Gods, Kabanata 655. Pinuno. Sa underground wine cellar ng Demigod, sina Chen Yilan, Jiang Fan, at ang mga kasama ay tumingin kay Zhao Feng na may komplikadong damdamin. Sa maikling panahon lang, nasaksihan nila si Zhao Feng na bumuo ng half-step King Intent kahit na wala pa siya sa Great Origin Core Realm, at nagpakita na siya ng mga senyales ng pagbuo ng Magnificent Power of a King. Bilang karagdagan, ang himala ng henyong iyon mula sa ilang libong taon na ang nakalilipas ay ginagaya ni Zhao Feng. Mula sa Purple Scaled Grass hanggang sa Luha ng Sirena, pagkatapos ay sa Immortal Springs Wine at sa Illusion God Wine, nahawakan ni Zhao Feng ang bawat kayamanan ng Purple Smoke Lake. Higit sa lahat, hindi siya umasa sa swerte. Noon, ang henyo ay umasa sa swerte para makuha ang Illusion God Wine at ang Immortal Springs Wine. Gayunpaman, pinlano ni Zhao Feng ang lahat at pinanatili ang lahat sa ilalim ng kanyang kontrol. Nagtagumpay ako sa pagsakop sa Purple Smoke Lake. Lubhang nasiyahan si Zhao Feng. Nabasa na niya ang impormasyon ng Demigod Forgotten Garden noon, kaya alam niya na ang Purple Smoke Lake ang pinakaangkop para sa kanya. Masasabing mahigit 70% ng pinakamahalagang kapalaran ng lawa ang nakuha ni Zhao Feng. Kung wala sa akin ang mga luha ng sirena na nililinis ang aking kaluluwa at nililinis ito, hindi ko maiintindihan ang King Intent ng ganoon kabilis. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Maraming mga kadahilanan ang nagambag sa kanyang tagumpay, kabilang ang mga luha ng sirena, ang Illusion God Wine, ang 10,000 Divine Thoughts Technique, at ang God's Spiritual Eye. Mula doon, makikita na ang pagsilang ng sinumang hari ay umaasa sa kapalaran. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, ang lawa ay lumawak sa 76 na yarda, at ito ay papalapit na sa 100 yarda. Biglang napagtanto ni Zhao Feng na may malabong kulay ube sa gitna ng kanyang kaliwang mata, at nayanig ang kanyang puso. Sinabi sa kanya ng instinct na, hanggat lumalawak ang lawa sa loob ng 100 yarda, muling mag-evolve ang kanyang God's Spiritual Eye. Kapag nag-evolve na ang God's Spiritual Eye, baka makatulog ako tulad ng dati. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Ibig sabihin, hindi maganda para sa kanya na palakasin ang kanyang kaluluwa ngayon. Ang Demigod Forgotten Garden ay napuno ng panganib, at ito ay bukas lamang ng kalahating buwan. Ang pag-unawa sa King Intent at pagpapanatili nito kasabay ng Eye of Heaven ay nagpalakas sa kanyang kaluluwa. Sa pag-iisip hanggang doon, nagsimulang i-circulate ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Shua.
Ang divine sense ni Zhao Fang ay nahati sa 70 o 80 pag-iisip. Nagsisimula itong lapitan ang one thought into 100 level. Matapos makaupo saglit, biglang may naalala si Zhao Fang. Isang sinaunang busog ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ang busog ay madilim na pilak, at ito ay may mahiwagang mga ukit dito na kumikinang na may malamig na metal na liwanag. Sa sandaling ito ay lumitaw, isang nakagigimbal na presyon ang nagmula rito na pumuno sa hangin ng katalas. Ang mga puso ng lahat ng core na disipulong naroroon ay nanginginig, at ang kanilang mga sandata ay nagsimulang manginig sa takot sa sandata na ito. Yung busog. Si Chen Yilan at ang kasama ay hindi man lang makatingin sa busog ng diretso, at naramdaman nila na parang may matinding pressure sa kanila. Kahit si Zhao Fang ay naramdaman na ang busog ay mabigat. Bahagyang nanginig din ang kanyang half-step king intent. Skylock ang bow. Hindi napigilan ni Chen Yilan na mapasigaw. Hindi ba iyon ang isa sa mga sagradong sandata mula sa 10,000 Treasures Tower? Si Zhang Fan at ang kumpanya ay natigilan at hindi nakaimik. Ang Skylock ang bow ay isang napakatanyag na pamana na sagradong sandata kahit nasa buong Kang Ocean. Sa mundong ito, halos lahat ng pamana na sagradong sandata ay napino ng isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang normal na pamana ng mga sagradong armas ay nasa pinakamataas na Earth Grade, at maaaring nasa Heaven Grade ang mga ito. Dumagundong ang mga alon sa puso ni Chen Yilan at ng kumpanya. Si Zhao Fang ay palaging nananatili sa bodega ng alak ng demigod. Paano niya nakuha ang Skylock ang bow? Shua. Mabilis na inalis ni Zhao Fang ang Skylock ang bow. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay malamang na hindi sapat para gamitin ang Skylock ang bow. Bukod pa rito, hindi pa niya ganap na nakukuha ang pag-apruba ng Skylock ang bow, at hindi pa niya ito napino. Brother Chen, mukhang alam mo ang busog na ito. Tumingin si Zhao Fang. Nagpakawala ng mahinang hininga si Chen Yilan at sinubukang panatilihin ang kanyang kalmado. Malamang, ang Skylock ang bow ay isang banal na busog na may kakayahang makalusot sa kalawakan at nakakandado pa sa kaluluwa ng isang tao. Sinasabi ng mga alamat na, kapag ang isa ay ikinulong ng Skylock ang bow, ang pagsasama sa langit at lupa o pagtatago sa kalawakan ay walang magagawa. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Zhao Fang na huminga ng malamig. Kapag ang isa ay nakalock sa pamamagitan ng Skylock ang bow, hindi ito maiiwasan. Iyon ay talagang napakaganda. Ngunit tila isa sa mga kinakailangan ay ang gumagamit ay dapat magkaroon ng isang malakas na talento sa kaluluwa at may talino sa mga Dao of Space o may kakaibang eye bloodline. Nagpatuloy si Chen Yilan. Pagkarinig hanggang doon, nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Ang Skylock ang bow ay dapat may mga dahilan para piliin siya. Ang eye bloodline ni Zhao Fang ay halos soul-based, at mayroon itong mga kakayahan tulad ng spatial movement at Eye of Heaven. Talagang angkop ito para sa Skylock ang bow. Siyempre, magiging mahirap para kay Zhao Fang na kontrolin kaagad ang pamana na sagradong sandata na ito. Kailangan niyang suriin pa ito pagkatapos lumabas sa Demigod Forgotten Garden. Kalahati ng oras na tumagal bago gumawa ng tsaa, unti-unting bumabawi ang kaluluwa ni Zhao Fang. Matapos maunawaan ang King Intent, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa at bilis ng pagbawi ay mas mabilis. Lahat, aalis ako ngayon sa Purple Smoke Lake. Tumayo si Zhao Fang at sinabing. Ginamit niya ang Eye of Heaven kanina para tingnan ang buong Demigod Forgotten Garden, at marami siyang naintindihan. Ang susunod na target ay ang Heart Healing Palace. Napaisip si Zhao Fang. Ang dugo ng isang demigod ay lumitaw sa Heart Healing Palace. Kailangang malaman ng isa na ang may-ari ng Demigod Forgotten Garden ay may kalahating paa na nakatapak sa domain ng mga Diyos. Ang isang patak ng dugo ng demigod ay naglalaman ng hindi masusukat na divine power, at ito ay mas mahusay kaysa sa anumang mapagkukunan. Maging ang mga hari at emperador ay gusto ito. Brother Zhao, bakit ka nagmamadaling umalis? Nagbago ang ekspresyon ni Chen Yilan at Zhang Fan. Ayaw nilang umalis sa underground wine cellar ng demigod. Masyadong kaakit-akit ang illusion god wine, at hindi nila maiwan si Zhao Fang. Kinokontrol ni Zhao Fang ang Mermaid Princess. Kapag umalis na siya, hindi na rin kami makakatuloy. Malinaw ang kanilang mga puso. Brother Zhao, naintindihan mo na ang batayan ng King Intent at nabuo ang half-step King Intent.
Posible bang tulungan mo kaming makakuha ng ilang Illusion God Wine? Tanong ni Chen Yilan. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang habang nagsimula siyang mag-isip. Ang tasa na naglalaman ng Illusion God Wine sa cabinet ay nawala, ngunit may paminsan-minsang bit ng Illusion God Wine na dumadaloy sa ibang lugar. Sa wakas ay nagsalita si Zhao Fang habang si Chen Yilan at ang kanyang kasama ay tumingin sa kanya na kinakabahan. Maaari akong tumulong, ngunit kailangan mo rin akong tulungan sa isang bagay. Brother Zhao, ano ito? Natuwa si Chen Yilan at ang kumpanya. Natakot lang sila na hindi pumayag si Zhao Fang. Kailangan mo akong tulungang labanan ang isang malakas na kalaban ng magkasama pagkatapos umalis sa Mermaid Divine Palace. Sabi ni Zhao Fang. Malakas na kalaban. Nagkatinginan sina Chen Yilan at Zhang Fan nang may pagtataka. Sino kaya para kay Zhao Fang, na nakaintindi sa King Intent, na tumawag ng isang malakas na kalaban? Baka si Mermaid King. Hindi ito ang Mermaid King. Agad na sinabi ni Zhao Fang. Sure. Sa isang pag-iisip lamang, ipinakita ni Zhao Fang ang malabong imahe ng isang mainit na kabataan. Siya iyon. Si Chen Yilan at ang mga kasama ay may bahagyang impresyon kay Wenluan. Pagkatapos ng lahat, naabot na niya ang Great Origin Core Realm, at nahulaan na ng mga tao na ang kanyang lakas ay nasa antas ng nangungunang 10 henyo bago pa man mabuksan ang Demigod Forgotten Garden. Nagmula tayo sa iisang angkan. Ang pakikipaglaban sa isang malakas na kalaban ay ating tungkulin. Tama, ibibigay namin ang lahat. Lahat ay tumanggo. Mabuti yan. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Kung handang tumulong si Chen Yilan at ang kanyang mga kasama, kung gayon ang pagbibigay sa kanila ng kaunting Illusion God Wine upang madagdagan ang kanilang lakas ay makatwiran. Sa tulong ni Zhao Fang, nakakuha ang grupo ng 3 pang tasa ng Illusion God Wine. Iniwan ni Zhao Fang ang isa para sa kanyang sarili habang binibigay ang 2 pang tasa sa iba. Ang Demigod Seller ay maaari lamang lumikha ng isang tiyak na halaga ng Illusion God Wine araw-araw, at kapag naabot na ang limitasyon, kakailanganin ng isa na maghintay ng isa pang araw. Salamat, Brother Zhao. Sina Chen Yilan at Zhang Fan ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat, at sila ay labis na nasa sabik. Napabuntong hininga ang dalawa habang iniisip ang nakaraan. Sa pag-iisip noong una nilang pagkikita si Zhao Fang, naisip nila na hindi na sila makikipag-ugnayan sa kanya sa hinaharap, at ngayon ay tinutulungan sila ni Zhao Fang na makuha ang Illusion God Wine. Sa isang tiyak na lawak, maaaring baguhin ng Illusion God Wine ang kanilang kapalaran sa loob ng 100 taon. Sina Chen Yilan at Zhang Fan ay nagbahagi ng isang tasa habang ang iba ay nagbahagi ng isa pang tasa. Ang isang tasa ay may humigit kumulang 3 o 4 na lagok. Nanunood din si Zhao Fang habang umiinom sila ng Illusion God Wine. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang epekto ng Illusion God Wine sa kanila. Hulaan ni Zhao Fang, dahil mas malakas ang kaluluwa at hangarin ni Chen Yilan, malaki ang tsansa niyang maunawaan ang King Intent. Si Chen Yilan din ang may pinakamataas na cultivation. Gaya ng inaasahan, isang King Intent ang biglang umusbong mula kay Chen Yilan. Siyempre, ang epekto ng Illusion God Wine ay mas mahina kaysa noong ginamit ito ni Zhao Fang. Kinailangan ni Chen Yilan na humigop ng 2 higop para maunawaan ang King Intent. Ang isang kalahating hakbang na King Intent ay nagsimulang mamuo sa katawan ni Chen Yilan, ngunit ito ay hindi kahit kalahating kasing lakas ng kay Zhao Fang. Binabati kita, Brother Chen. Si Zhao Fang ay hindi nagulat habang siya ay bumati. Halos hindi ko lang nahawakan ang King Intent sa nakalipas na taon. Hindi ko inaasahan na bumuo ng half-step King Intent ngayon. Puno ng saya at pasasalamat ang mukha ni Chen Yilan. Kung wala siyang Illusion God Wine, aabutin siya ng mahigit 10 taon para bumuo ng half-step King Intent. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang mga luha ng sirena at ang Illusion God Wine sa kanyang pundasyon, sa kabutihang palad ay nagawa niyang i-condense ang half-step King Intent. Bukod kay Chen Yilan, halos hindi naiintindihan ng lahat ng natitirang core disciples ang King Intent, ngunit hindi pa nila ito mabuo. Sa kanila, ang antas ng enerhiya ng isip ni Zhang Fan ay umabot na sa Great Origin Core Realm, ngunit medyo malayo pa rin siya sa half-step King Intent. Ang kanilang mga katangian ay tumaas lahat, at si Zhao Fang ay tumanggo sa kanyang ulo.
Ang lakas ng grupong ito ay tumaas. Malamang na sapat na ang lakas ni Jiang Fan para makapasok sa listahan ng nangungunang 10 henyo, at malamang na tumaas ng kaunti ang ranking ni Chen Yilan sa nangungunang 10. Brother Zhao, susundan ka namin. Mataimtim na sabi ni Chen Yilan. King of Gods, Kabanata 656. Dugo ng Demigod. Sa sandaling ito, ang lakas at pamamaraan ni Zhao Fang ay nakakuha ng paggalang at pasasalamat ng lahat. Kung walang Zhao Fang, hindi sana sila makapasok sa Mermaid Kingdom at makakuha ng napakaraming reward. Tara na, pinona ni Zhao Fang ang Mermaid Princess sa harapan. Pagkatapos bumalik sa unang palapag ng Mermaid Divine Palace, siniyasat ni Zhao Fang ang kanyang sarili, at nakita niya na ang kanyang cultivation ay umabot na sa peak small origin core realm. Siya ay halos nasa Sovereign Lord rank, na higit sa lahat ay dahil sa Immortal Springs Wine at epekto ng King Intent. Tumaas din ang cultivation ni Jiang Fan, at halos nasa tuktok na siya ng small origin core realm. Tao. Isang magnificent power ang namuo malapit sa pasukan ng Mermaid Divine Palace. Ang lahat maliban kina Zhao Fang, Chen Yilan, at Jiang Fan ay nadama na parang sila ay pinaghigpitan, at hindi sila nakagalaw. Mermaid King, hindi ko kukunin ang iyong anak, ngunit kailangan mong tiyakin ang aming kaligtasan bago tayo lumabas sa teritoryo ng Mermaid Kingdom. Sabi ni Zhao Fang habang inutusan niya ang Mermaid Princess na manatili malapit sa Mermaid Divine Palace. Master. Ang mga mata ng prinsesa ng sirena ay napuno ng pagmamahal at hindi pagpayag. Ito ay hindi na lamang epekto ng Dark Heart Seal, ngunit isang uri ng pag-ibig. Palaging hinahangaan ng mga babae ang mga eksperto, at ito ay lalo na para sa prinsesa ng sirena. Lord Father, pakiusap hayaan mo akong umalis kasama ng Master. Nagmamakaawa ang prinsesa ng sirena. Walang lalaki sa kaharian ng sirena ang nakapansin sa kanya. Ikaw. Ang Haring Sirena ay lumutang sa itaas ng Divine Palace, at siya ay labis na galit na galit. Pinandilatan niya si Zhao Fang ng masalimuot at walang magawang ekspresyon. Ang taong ito ay inalipin ang Mermaid Princess sa parehong katawan at puso. Sa sandaling ito, kahit nabuwagin ni Zhao Fang ang Dark Heart Seal, maaaring hindi nito maalis ang pagmamahal ng Mermaid Princess. Sa kasamaang palad, siya ay tao. Lubos na hinangaan ng Haring Sirena ang talento, lakas, at kakayahan ni Zhao Fang. Tumingin si Zhao Fang sa Mermaid Princess at umiling. Hindi kita madadala. Bubuwagan ko ang Dark Heart Seal kapag umalis ako sa Purple Smoke Lake. Bakit? Lubhang nalungkot ang prinsesa ng sirena. Sa hitsura, hindi ako mababa sa walang katulad na kagandahan ng sangkatauhan. Ang talento ng aking kaluluwa ay umaayon sa iyo, at kapag ang isang sirena ay naging hari, maaari silang lumikha ng katawan ng isang tao. May asawa na ako. Sabi ni Zhao Fang bago umalis kasama si Chen Yilan at ang mga kasama. Nang marinig iyon, nanginig ang puso ng prinsesa ng sirena. Wala siyang magagawa tungkol sa pagkakaroon na ni Zhao Fang ng asawa. Fear. Napabuntong hininga ang Haring Sirena habang ipinatong ang kamay sa balikat ng kanyang anak. Kapag nalampasan ko na ang diskarteng iyon na humihigpit sa kaluluwa, kukunin ko ang brat na iyon at gagawin ko siyang laruan. Malamig na ngumisi ang Haring Sirena. Ang mga sirena ay nagdadalubhasa sa kaluluwa, lalo na ang mga imperial na sirena. Higit pa rito, ang Mermaid King ay isang Void God Realm King. Gayunpaman, nang ang kanyang divine sense ay pumasok sa puso ng kanyang anak, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago. Kahit siya, isang Void God Realm, ay walang magawa tungkol sa Dark Heart Seal na itinakda ni Zhao Fang nang hindi gumugol ng maraming oras at pagsisikap. Ang Dark Heart Seal ay nagmula sa Emperor of Death's Dark Eye Secret Manual. Ang mga normal kings ay nakatingala lamang dito. Sa ibabaw ng lawa. Whoosh! 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 Nagsimulang magtipon ang hukbo ni Zhao Fang sa paligid ng mga gilid ng Mermaid Kingdom. Mga galami na halimaw sa tubig, mga sinaunang buwaya. Sunod-sunod na sumugod ang malalakas na hayop. Si Chen Yilan at ang kasama ay nakatayo sa likuran ng mga halimaw na ito, at lahat ng iba pang halimaw na nakakita sa kanila ay lumayo. Sina Zhao Fang at Chen Yilan ay parehong bumuo ng half-step King Intent, na sapat na para takutin ang karamihan sa mga hayop.
Tumayo si Zhao Feng habang nakatalikod ang kanyang mga kamay habang nakatingin sa malayo. Mahigit 100 milya ang layo, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng isang mainit na kabataang nakatayo sa ibabaw. Habang papalapit ang hukbo ni Zhao Feng. Ang lakas ni Zhao Feng at ng grupo mula sa Mystic True Sacred Clan ay tumaas ng husto, at ang isa sa kanila ay isang taong may bloodline ng 10,000 ancient races. Ang ekspresyon ni Wenluan ay nagsimulang maging bahagyang solemn. Inisip niya noong una na kahit na makaalis si Zhao Feng at ang mga kasama sa kaharian ng Sirena, magkakaroon sila ng mabibigat na casualty at hihina. Gayunpaman, sa kabaligtaran, ang kanilang lakas ay mas malaki kaysa dati. Bukod doon, ang divine sense ng Mermaid King ay nag-scan din sa ere. Kung gusto kong patayin si Zhao Feng, kailangan kong harapin ang isang buong hukbo, at mayroon pang isang hari na nagtatago sa likod. Kumislap ang mga mata ni Wenluan. Kahit na walang ginawa ang Mermaid King, hindi siya lubos na nagtitiwala. 70% lang ang pagkakataon. Hindi ngayon ang pinakamagandang oras para patayin siya. Kung makatakas ang isa o dalawang tao, hahabulin ako ng buong upper echelon ng Mystic True Sacred Clan pagkatapos magsara ang Demigod Forgotten Garden. Napabuntong hininga ang mainit na kabataan pagkatapos ng malalim na pagsusuri. Whoosh! Sa isang iglap, lumipad siya sa hangin. Dahil sa maraming dahilan, nagpa siya siyang sumuko sa pagkakataong ito. Sobrang bilis. Makakalipad talaga ang Wenluan na iyon dito. Nagulat si Zhao Feng. Ang bilis na ipinakita ni Wenluan ay madaling nalampasan ang pangunahing bilis ni Zhao Feng. Maging si Chen Yilan ay hindi talaga kayang lumipad sa Demigod Forgotten Garden. Hindi sisalakay si Wenluan. Malamang na nag-iingat siya sa Haring Sirena, Chen Yilan, Jiang Fan, at sa hukbo. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Sinabi sa kanya ng instinct na si Wenluan ay isang malakas na kalaban na magdadala ng malaking panganib sa kanya. Makalipas ang isang oras, umalis si Zhao Feng at ang kumpanya sa Purple Smoke Lake. Matuno. Sa isang pag-iisip, ginamit ni Zhao Feng ang God's Spiritual Eye at dinesolve ang Dark Heart Seal sa Mermaid Princess. Kasabay nito, ang Mermaid Princess sa harap ng Mermaid Divine Palace ay nag-react at tumingin sa isang tiyak na direksyon na may pagtataka at ayaw. At least ang taong iyon ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Nagpakawala ng hininga ang Haring Sirena. Hindi siya pumunta at hinabol si Zhao Feng. Sa halip, siya ay nanatili sa likod upang tingnan ang kanyang anak na babae. Higit pa rito, ang mga sirena ay nas-anay lamang sa tubig ng Purple Smoke Lake, at hindi sila pinayagang pumasok sa ibang mga lugar ng Demigod Forgotten Garden o kung hindi, haharapin nila ang pagsupil sa Demigod Intent. Sa baybayin ng Purple Smoke Lake. Brother Zhao, saan tayo susunod? Medyo masiglang sabi ng isang core na disipulo. Dahil sa lakas at pamamaraan ni Zhao Feng, handa silang sumunod. Naniniwala sila na, kung susundin nila si Zhao Feng, magkakaroon ng ilang magagandang gantimpala. Heart Healing Palace. Sabi ni Zhao Feng. Heart Healing Palace. Bahagyang nagulat si Chen Yilan at ang kumpanya. Ang orihinal na akala nila ay pupunta si Zhao Feng sa 100 Flower Garden o sa 10,000 Treasures Palace. Pagkatapos ng lahat, ang lakas na ipinakita ni Zhao Feng ay sapat na sa sarili nito, at kaya niyang kontrolin ang makapangyarihang mga hayop sa ibabaw nito. Wala siyang gaanong kalamangan sa Heart Healing Palace. Pwede mong piliin na sundan ako o umalis. Kung ano ang makukuha mo pagkatapos ay depende sa iyong kakayahan. Tumingin si Zhao Feng sa grupo. Nakakuha na siya ng sapat na reward sa Demigod Forgotten Garden. Ang higit na nakaakit sa kanya ngayon ay ang dugo ng Demigod. Nag-isip sandali si Chen Yilan at ang mga kasama. Kung susundin nila si Zhao Feng, ang makukuha nila ay depende sa kanilang kakayahan, at napakahirap makakuha ng kahit ano mula sa Heart Healing Palace. Sa huli, nagpasya silang pumunta sa 10,000 Treasures Palace at makipaglaban para sa ilang kayamanan. Mayroong ilang mahalaga at pambihirang kayamanan sa 10,000 Treasures Palace na maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao, na maaaring mas mahalaga pa kaysa sa Illusion Godwine. Hinahangad ko ang pinakamahusay sa inyo. Hindi nagulat si Zhao Feng. Nagpaalam siya kay Chen Yilan at sa mga kasama.
Simula nang pumasok siya sa Demigod Forgotten Garden, may balak siyang maging loner. Whoosh! Nagsimulang bumibilis ang figure ni Zhao Feng patungo sa Heart Hilang Palace. Ang pressure mula sa Demigod Forgotten Garden ay napakalakas, kaya ang kanyang bilis ay lubhang nabawasan. Makalipas ang kalahating araw, nagsimulang magsara si Zhao Feng sa Heart Hilang Palace. Sa daan, nakakita siya ng ilang gulong-gulong mga figure. Si Zhao Feng ay nakaupo sa isang dalawang ulo na nagniningas na kabayo, at sa likod niya ay dalawang payat at maliksi na dragonfly human na lumulutang sa hangin. Ang dalawang ulo na nagniningas na kabayo at ang dalawang tutubi tao ay bagong alipin ni Zhao Feng. Ang lakas ng tatlong nilalang ay malapit sa half-step king level, at hindi sila kalakihan. Masyado rin silang maliksi at mabilis. Nang makita ng ibang mga henyo ang kabayo ni Zhao Feng at ang dalawang aliping tutubi tao, lumihis silang lahat dahil sa takot. Heart Hilang Palace. Nang dumating si Zhao Feng, napagtanto niya na medyo marami na ang nagtipon dito. Plop! Isang magulo na henyo na may maputlang mukha ang lumabas sa Heart Hilang Palace. Ang kapangyarihan ng dugo ng demigod ay masyadong nakakatakot. Walang sino man ang nakapasok sa radius ng 10 yarda ng dugo. Pinag-usapan ang mga grupo ng mga henyo sa labas ng Heart Hilang Palace. Ilang makapangyarihang aura ang biglang lumitaw at pinatahimik silang lahat. Sino ang taong iyon? Nagawa niyang alipinin ang mga bihirang tutubi tao. Ang mga dragonfly human ay sobrang maliksi at mabilis. Mayroon silang mga elemento ng hangin at lason. Maraming mga henyo ang agad na nag-ingat. Kaya siya yon. May iilan na nakakilala sa pagkakakilanlan ni Zhao Feng dahil may mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan dito. Tahimik na gumawa ng landas ang lahat, at dumiretso si Zhao Feng sa Heart Hilang Palace patungo sa lawa na parang alam na niya ang daan. Hindi nagtagal ay nakarating si Zhao Feng sa lawa kung saan matatagpuan ang dugo ng demigod. Ilang makapangyarihang henyo ang nakatayo sa paligid ng lawa. Ang mga henyong ito ng Sacred Land ay nakayanan ang presyon ng dugo ng demigod at dahan-daang napapikit dito. Dugo ng demigod. Nakalok ang tingin ni Zhao Feng sa patak ng transparent na gininto ang dugo na halos kasing laki ng pinky na kuko. Gaya ng inaasahan, nang makalapit si Zhao Feng, ang kanyang katawan ay nagsimulang makaramdam ng hindi masusukat na presyon. Ang pressure na ito ay lumampas sa Void God Realm. Ang kapangyarihang nagmumula sa patak na ito ng dugo ay maaaring durugan ang mga buhay na bagay sa pulbos. Isang patak lang ng dugo ay malakas na. Kung mapipino ko ito, malaking tulong ito sa aking bloodline, katawan, at paglilinang. Si Zhao Feng ay lihim na natigilan. Kahit na ang mga hari at emperor ay hindi makayanan ang dugo ng demigod. Paano ko ito makukuha? Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Ang paggamit ng spatial movement ay imposible. Hindi lamang ang patak ng dugo ng demigod na ito ay naglalaman ng malakas na presyon, mayroon din itong mahiwagang koneksyon sa demigod intent. Ang dugo ng demigod ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang demigod, na nagtataboy sa iba pang puwersa tulad ng mga Tao of Space. Sigurado si Zhao Feng na ang pagkuha ng patak ng dugo na ito ay 10 beses o kahit 100 beses na mas mahirap kaysa sa pagkuha ng Illusion Godwine. Nang si Zhao Feng ay halos nasa 10 yarda, ang bawat hakbang niya ay naging napakabagal dahil kailangan niyang harapin ang presyon ng dugo ng demigod. Habang papalapit siya, mas maraming banal na kapangyarihan ang nararamdaman niya mula sa dugo ng demigod. Biglang may sumigaw mula sa malapit. Org! Ang katawan ng isang peak na small origin core realm na lalaki na may kakaibang bloodline ay sumabog mula sa dugo ng demigod nang humakbang siya sa loob ng 10 yarda. Boom! Ang malaking shockwave ay nagpadala ng dugo at laman na lumilipad kung saan-saan. Nanlamig ang puso ng mga kalapit na henyo at namutla ang kanilang mga mukha.